Facebook page ng ilang mga sikat na influencer abay tinanggal ng Meta dahil dito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, marami pong salamat sa inyong palagiang panonood at pagsubaybay. Let's watch the video. Ang Meta, ang parent company ng Facebook at Instagram, ay nagpapatupad ng masusing aksyon laban sa mga top Filipino influencer na kilala sa pagpapalaganap o endorsement ng illegal online gambling. Layunin ng hakbang na pigilan ang lumalaganap na ad promotion kung saan pinopromote ang mga walang lisensyang pag-online sang pagsusugal, na madalas targetin ang kabataan at low-income groups. Kasabay ng aksyong ito, naglabas ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC ng ultimatum noong July 11, 2025, alisin agad ng mga influencer ang kanilang gambling-related content o haharap sa demand letters na magtatanong kung bakit hindi dapat sila idemanda kasunod ng posibleng criminal charges tulad ng illegal gambling, tax evasion at paglabag sa Data Privacy Act o Republic Act 10173. Particular kung nakolekta o ginamit ang personal data ng manonood ng walang tamang pahintulot. Tatlong pangunahing ahensya, ang CICC, PAGCOR at ilang senador ay tumutulak ng mas mahigpit na hakbang. Inuutos ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco sa lahat ng licensed gaming firms na magsumite ng inventory ng billboard at out-of-home ads sa dapat tanggalin bago August 15, 2025. Halos 20 top tier influencer na may milyon-milyong followers, minsan hanggang 14 million followers, ang kumikita ng 500,000 piso kada linggo sa endorsement fee na nasa gitna ng crackdown. Bukod pa rito, ipinagtatanggol ng CICC Executive Director Renato Paraiso na hindi tama ang total ban sa online gambling dahil sa panganib na lalong magiging underground ang operation. Mas mahihirapan silang i-regulate lalo't madalas ang operators ay naka-offshore. Matindi rin ang banta ng mga senador gaya ni Joseph Victor, JB Ejercito at Juan Miguel Zubiri na tinawag nila ang online gambling na silent epidemic na mas malalim ang social impact kaysa pogos. Iminungkahi nila na ang total ban, mandatory site blocking at pagbawal ng paggamit ng e-wallet sa pagsusugal. Samantalang lumalawak ang suporta sa pampublikong edukasyon laban sa gambling addiction at may panawagan sa mga fintech at ISPs na hingin ang compliance sa pagtigil ng promosyon sa platform. So dahil po dito, ilang mga sikat na mga influencer, no, una na dito si Miss Ash Nalapara na may 9.7 million followers na at si Mr. Boy Tapang na merong 9.5 million followers sa Facebook, kung saan ay isa siya sa mga na-take down na sinasabing take down Facebook pages. Kasama dito si Mr. Mark Anthony Fernandez na may 242,000 followers sa Facebook, ay isa rin sa mga tinamaan at tinake down ng Facebook page dito sa Facebook. Binura ang social media giant na Meta Facebook pages ng 20 influencer na nagpo-promote ng illegal online gambling ayon sa digital advocacy group na Digital Pinoys. Kabilang narito ang mga sikat na influencer na ito. So, kung makikita kasi ninyo, mas marami pong mga influencer at talagang marami na po naka-line up, no? 20 na mga influencer ang talagang binabanatan ngayon ng Meta dahil sa illegal na pagsusugal online. So, hindi porgi may maraming followers, immune na kayo sa batas. Yan ang ilan sa mga sinabi ng mga netizen patungkol dito. Meron din po si Kuya Lex TV na may 100,000 followers sa Facebook at naglabas na rin po ng ilang mga pangalan, no? Ang nasabing ahensya kung sino-sino po ang mga iti-take down. At talagang nagpasalamat po ang gobyerno ng Pilipinas sa pagbibigay aksyon sa mga ganitong klase ng mga influencers, no? Although syempre masakit po yan para sa kanila dahil pinaghirapan nila for how many years na ma-establish yung kanilang mga pages, pero malaki kasi ang nagiging epekto nito lalo-lalo na sa mga kabataan at sa mga talagang umaasa ng biglaang pagyaman at biglaang paglaki ng pera. So,
Madali kasi, or bakit nga ba talaga nagkakaroon po ng ganitong problema, no? Madaling access sa gambling. Maraming media platform, lalo na sa Facebook at TikTok, ang nagiging daan ng promosyon ng online gambling. Kadalasang nagpo-focus ito sa kabataan, estudyante at low-income earners. Mga grupo na madaling mahumaling sa madaling pera or lifestyle. Hindi kultura, ngunit ito ay lumitaw bilang realidad ng digital era sa Pilipinas. Ang influencers, dahil sa laki ng kanilang audience, ay may malaking impluwensya sa pagpapasaya or pagpapasya ng followers. Kung nakalagay sa kanilang content na glamour ang sugal o easy money, ito'y magiging trigger or forma ng normalization ng risky behavior. When people are bombarded with promotion na puro panalo lang ang nakikita, tapos ang tanging message yan na ilalagay is bet responsibly, syempre ang unang makikita yung milyon-milyong panalo. At sobrang nakakalungkot na makita kung paano nawawasak ang mga tahanan dahil sa bisyong ito ay nagpapakita ng tunay na sugat sa lipunan dahil sa ganitong uri ng influence. So, ang mga unlicensed gambling firms ay kadalasang nakabase sa labas ng bansa, kaya mahirap ma-follow up ang lokal na batas ang kanilang operasyon. Dahil dito, kayang lumika ng predatory system, walang age verification, walang tamang payouts, at walang regulatory oversight. Kaya't may banta na stapa mula sa CICC at posibleng tax evasion ng paglabag sa data protection law. So, at dahil dito ay umaksyon nga ang Meta, no? Meta nagban ng ads na tumutukoy sa illegal online gambling at sabay na nag-inform sa CICC na they are cooperating sa pagtanggal ng mga accounts o posts para kay Paraiso. Hindi sapat ang platform level removal. Kailangan habulin pati ang promoter o influencer mismo dahil sila ang nagdadala ng traffic papunta sa illegal site. So, July 11, 2025, deadline para sa voluntary data removal. Kung walang compliance sa mga demand letters muna bago mag-file ng kaso, at isa sa mga posibleng parusa ay criminal complaints laban sa mga big-time promoters na kumikita ng almost 500,000 every week. So ganito po katindi, no, yung kanila pong ginagawa, no, dahil talaga namang hindi po biro na ito po ay kumakalat ngayon dahil napakadali po siyang i-access. To inform you frankly, no, marami pong nag-o-offer sa akin na mag-promote ng illegal gambling na ito, yung mga sugal online, pero hindi ko talaga siya tinatanggap kahit po ganun kalaki ang ino-offer na talent fee, no, kasi bawat influencer, kapag nakita nila na may influence ka at talagang maraming nanonood sa'yo, talagang o-operan po niya. Lagi po ako nakakatanggap ng mga emails coming from them, pero never po akong tumanggap at never ko pong inaccept ang offer na yan. Kahit ganun pa, kahit kikita ka ng 500,000 a week, kung tutuusin, madaling pera po talaga yan. Pero kung iisipin mo is maraming tao, maraming kabataan ang maaaring maimpluwensyahan ng pagsusugal na ito. So better yet, lumaban tayo ng patas. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.